lumipat ang eksena sa Imperial City, Hando. Sa loob nito, sa sentrong bulwagan ng ari-arian ng pamilyang maharlika ng Chu, may isang taong marahas na hamampas ng kamay sa isang upuan, na sinabayan ng isang paos at sumisigaw na boses. Ipinahayag ng taong iyon na isa itong lantarang provokasyon laban sa kanilang pamilyang maharlika ng Chu. Ikinatwira ng isang matanda sa pamilya Chu na sumigaw sa matinding pagkadismaya na si Chu Fangqi ay isang kagalang-galang na Xuanwu martial artist, na nagtungo sa Hua University ngunit ngayon ay nakarate at comatose sa ospital. Iginigiit niya na nagpapatunay lamang ito na isang eksperto sa antas ng Grandmaster ang kumilos, at itinuturing niya itong isang deklarasyon ng digmaan laban sa kanilang maharlikang pamilya. Samantala, isang lalaking may Olandes na buhok at balbas na nakaupo sa malapit ang nagsalita ng puno ng pagdududa. Ipinunto niya ang anunsyo ng Hua University na nagsasaad na ang presidente mismo ng Dragon Blood Society ang may kagagawan nito. Idinagdag ng unang nagsalita na ang mismong presidente pa umano ng lipunan ang humarap at umamin dito. Dahil sa narinig, nakitaan ng labis na inis ang kinatawan ng radikal na paksyon na si Elder Chu Changming. Kinwestiyon niya kung talagang naniniwala sila sa kalokohang iyon, habang iginigiit na ang Dragon Blood Society ay isa lamang organisasyong itinatag ng mga baguhan, kaya imposibleng matalo ng mga ito si Chu Fangqi. Mataas pa rin ang pagtingin ng naunang elder kay Fangqi, kaya ipinunto nitong ang presidente ng organisasyon ay isa lamang Great Martial Master, na malamang ay kayang ihagis ni Chu Fangqi sa kalawakan gamit lamang ang isang kumpas ng kanyang kamay. Sumang-ayon ng isa pa at idinagdag na ang tinatawag na Dragon Blood Society ay isa lamang panlilinlang na inilatag ng Wado University. Ayon pa rito, ang paggamit sa palusot na isang Great Martial Master ang nagpasok sa isang Xuanwu martial artist sa ospital ay isa ng sadyang panghihiya sa kanila. Habang nasa gitna ng mainit na talakayan ng buong pamilya, tahimik namang nakikinig ang kinatawan ng konserbatibong paksyon na si Elder Chu Baozhen. Ipinahayag niya ang kanyang hinala na siguradong ang Great Sea Dragon Sparrow ang sumusuporta sa Wado University, at nagbibigay lamang umano ang mga ito ng babala dahil napansin ng mga ito ang kamakailang hakbang ng kanilang pamilyang maharlika na bawiin ang pambansang kapangyarihan. Umaapaw sa kumpiyansa si Chu Changming nang bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan upang manghikayat. Ipinahayag niyang gumawa na ng unang hakbang ang Great Sea Dragon Sparrow kaya nagsimula na ang digmaan. Iginiit niyang hindi sila maaaring maupo na lamang at maghintay ng kamatayan, kaya ipinag-utos niyang kontakan ang 8 pang dakilang pamilya maharlika at maghandang bumuo ng hukbo para magmartsyang pahilaga. Sa pagharap sa kapusukan ni Chu Changming, mahigpit na tumutol si Chu Baozhen. Iginiit nitong masyadong padalos-dalos ang hakbang na iyon dahil ang Great Sea ay kasalukuyang napapalibutan ng mga ganid na kalaban at hindi nito kakayanin ang isang malaking gulo. Ipinaliwanag niya na sila mismo ay nakaranas ng matinding paghina ng puwersa ng bansa dahil sa pagkawala ng komunikasyon sa kanilang mga pinakamagagaling na mandirigma, at dahil sa kanilang mga plano sa reklamasyon, kaya't hindi raw talaga kakayanin ng Great Sea ang isang digmaang sibil sa ngayon. Bukod pa rito, ipinunto niya na walang lehitimong dahilan ng kanilang pamilyang maharlika para magpadala ng tropa, at ang padalos-dalos na pagbuo ng hukbo ay magiging dahilan lamang para mawala ang suporta ng mga mamamayan. Binigyang diin niya na kahit pa magtagumpay sila, hindi raw makakaranas ng kapayapaan ang bansa. Labis na nagalit si Chu Changming sa mga narinig kaya lumobo ang mga ugat sa kanyang mukha habang sumisigaw na tinawag niyang hangal ang kumo kontra sa kanya. Ipinagdiinan niya na umatake na ang kalaban, at nagbabalan na kung hindi sila gagawa ng unang hakbang at kukunin ang inisyatiba, magiging para lamang silang mga karne sa sangkalan na naghihintay na katayin. Ipinahayag ni Chu Changming na katawa-tawa ang tinatawag nilang suporta ng mga mamamayan. Iginigiit niya na ang kanilang pamilyang maharlika ang lahing pinili ng langit kaya hindi na raw nila dapat pang intindihin ang nararamdaman ng mga karaniwang tao. Para sa kanya, sinumang maglakas loob na mag-alsa ay dapat na lamang patayin, na siyang naging mitya ng direktang pagkakainitan nilang dalawa ni Chu Baozhen sa kalagitnaan ng pulong. Isinigaw ni Chu Changming na kahit pumatay pa ng 10,000, 100,000, 1,000,000, o kahit 10,000,000, handa siyang pumatay hanggang sa sumuko ang lahat. Tumanggi namang umatras si Chu Baozhen at binalaan nito si Chu Changming na isipin kung anong panahon na sila nabubuhay. Pinagbintangan niya itong ibinabaon umano ang kinabukasan ng bansa dahil sa mga plano nito. Ang kanilang mainit na pagtatalo ay tuluyan ng inawat ng patriarkang si Chu Hongtung, isang lalaking may ulong hugis itlog at may mahaba at maayos na nakatirintes na balbas.
Nagsalita siya ng may matinding kaseryosohan at kinumpirmang totoo ngang nagsimula ng makipagdigma ang Great Sea Dragons pero laban sa puwersa ng kanilang pamilyang Maharlika kamakailan, ngunit iginiit din niyang hindi pa ito ang tamang panahon para bumuo ng hukbo. Sumang-ayon siya sa punto ni Elder Chu Baozin at idiniing dapat nilang bigyan ang Great Sea ng sapat na panahon para makabawi. Bukod pa rito, ipinaalala niyang sa loob ng 2 buwan ay gaganapin na ang seremonya ng pagpapamana ng Dragon Vein ng 9 Great Families, na nangyayari lamang minsan sa bawat 12 taon. Binigyang diin niyang hindi ito maaaring ipagpaliban kaya napagpasyahan niyang pag-uusapan na lamang nila ang lahat ng iba pang isyu pagkatapos ng nasabing seremonya. Nawala ng imik si Chu Changming sa mga narinig. Bagamat bumubulong sa matinding inis, napilitan din siyang magpigil sapagkat sa tuwing nagsasalita si Chu Hongtong, walang sinuman ang naglalakas loob na kumontra. Napabuntong hininga na lamang siya sa pagkadismaya. Sa kanyang isipan, lihim niyang isinumpo ang patriarka bilang isang lumang posil na paulit-ulit na lamang umanong humahadlang sa dakilang plano ng walang hanggang pag-iisa ng kanilang pamilyang Maharlika. Bunga nito, umusbong sa kanya ang madilim na kaisipan na kung hindi niya aalisin ang matanda, tila hindi na kailanman muling makakabangon ang kanilang angkan. Sa labas ng mga pader ng Imperial City, gumagalaw si Yihei sa anyong slime sa paligid ng istruktura habang bakas sa mukha nito ang kawalan ng komportable. Natuklasan niya ang isang harang na pumipigil sa anumang nilalang na walang dugong bughaw, kaya halos imposible ang pagpasok at napag-isipan niyang iulat na lamang ang sitwasyon. Huminto siya at kinutya ang sistema ng depensa, at sa kanyang isip ay sinabing kung kinakailangan ng dugong Maharlika, maaari naman itong likhain o gayahin ng biolohikal sa halip na maging napakahigpit. Kinutya rin niya sa kanyang isipan ang makalumang disenyo nito. Habang nag-iisip, biglang nagbago ang kanyang plano at nasabik siya sa isang bagong ideya. Napagtanto niya na kung naghahanap siya ng mga may dugong Maharlika, dapat siyang dumiretso sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga mayayaman dahil tiyak na may makikita siyang mga kandidato roon. Dahil dito, nagpasya siyang kumilos ng mag-isa. Sa Golden Horse Club, isang marangyang lugar ng libangan na nagliliwanag sa kulay ginto at sumasalamin sa matinding yaman, makikita ang mga supercars na nakahilera sa pasukan at ang mga taong labas-masok na karamihan ay kabilang sa mga mayayamang elite. Ang lugar na ito ay nagsisilbing tagpuan ng mga tagapagmana at mayayaman na ginagamit hindi lamang para sa libangan kundi para na rin sa pagpapalawak ng mga koneksyon ng kani-kanilang pamilya. Maraming mga kabataang babae rin ang nagpupunta rito, kung saan pangunahing layunin nila ay mabago ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagpasok sa mataas na lipunan. Sa loob ng opisina ng pamamahala, iginigiit ng isang mukhang matapang at makapangyarihang babae ang kanyang awtoridad sa isang empleyadong nagngangalang Xiao Qi. Makapangyarihan ang tono nito habang ipinapahiwatig na ang pag-asenso sa buhay ay nangangailangan ng kaalaman kung paano umasal ng tama. Nanatiling nakayuko si Xiao Qi at labis na nag-iingat, halos hindi makatingin sa manager, habang paulit-ulit niyang itinatanggi na nauunawaan niya ang nais ipahiwatig nito. Lumapit ang babae taglay ang mapang-aping kilos, at hinila ang empleyada upang piliting turuan ito ng leksyon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Yihei sa opisina at mahinahong ipinaalam na dumaraan lamang siya. Labis na nagulat ang dalawang tao, lalo na ang manager na agad na sumigaw upang piliting alamin kung saan nanggaling ang nanghimasok. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yihei. Ginamit niya ang kanyang paningin at mental na presyon upang bahagyang supulan ang kabilang panig, kaya agad na bumigat ang atmosfera sa loob ng silid. Kahit mahinahon ang kanyang tono, mababakas ang puwersa sa kanyang intensyon habang ipinag-uutos niyang ibigay sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa mga listahan ng VIP at mga miyembro ng Royal Clan. Hindi pa roon nagtapos si Yihei, hiningi rin niya ang buong personal na datos, mga numero ng kwarto, at mga panloob na impormasyon tungkol sa mga bisitang may pinakamataas na katayuan na kasalukuyang nasa loob ng gusali. Samantala, sa isa pang marangyang VIP room, si Liu Yiwen na nagtataglay ng dugong Maharlika ay binubuhusan ng papuri ng mga lokal na tagapagmana. Malinaw na makikita sa atmosfera ang pagkakaiba-iba ng antas ng lipunan, kung saan siya ang nasa sentro ng atensyon at paghanga ng lahat. Labis na ikinatuwa ni Liu Yiwen ang mga papuri habang minamaliit ang mga karaniwang tao, at itinuturing niya ang lahat bilang mga nilalang na nilikha upang maglingkod sa mga royal clan. Wala siyang kaalam-alam na may isang banta, na walang iba kundi si Yihei, na paparating sa kanyang kwarto at nagdadala ng isang mapanganib na aura. Bagamat mukhang magalang sa panlabas, lihim niyang kinamumuhian ang mga lokal na naroon dahil naniniwala siyang mula nang lumitaw ang mga royal clan,
ang lahat ng nasa mababang antas ng lipunan ay dapat yumuko. Sa pinakamarangyang VIP room ng Golden Horse Club, nakaupo si Liu Yuan sa gitna at ninanamnam ang pagpapasakop ng mga tao sa kanyang paligid, sabay husga sa kanyang isipan na ang lugar na iyon ay mas maayos kaysa sa Hua Capital. Sa hindi kalayuan, tahimik na pinag-uusapan ng mga tao ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Daxia at ng mga royal clan. Batid ng lahat na polala na ng polala ang sitwasyon, ngunit ipinahihiwatig ng kanilang mga kilos na walang sinuman ang nais gumawa ng unang hakbang. Habang nakasandal, tamad na nagtanong si Liu Yuan kung mayroon pang mas kawili-wiling libangan na maaaring gawin sa sinaunang Nanjing. Isang lokal na tagapagmana ang mabilis na ngumiti ng may pag-asa at naghandang pasayahin ang binata. Ipinahayag nito na bagamat hindi kasing unlad ng Hua Capital ang sinaunang Nanjing, ang mga kababaihan doon ay bukod tangi, at sinabi nitong mag-aayos siya ng libangan para kay Liu Yuan. Nang marinig ito, naging interesado ang binata. Uminom siya ng alak at nagtanong pa ng mas malalim, habang bahagyang inaalala ang isang batang babaeng martial genius sa rehiyong iyon. Agad na lumapit ang tagapagmana na sabik magpakitang gilas, at ipinaliwanag nitong ang tinutukoy niya ay si Tanya, isang bagong nagtapos mula sa Imperial Capital University at ngayon ay bahagi na ng Daxialong. Sinubukan pa nitong pakiramdaman ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung interesado ba si Liu Yuan sa babae. Ngunit nang iutos ni Liu Yuan na dalhin si Tanya sa kanya, nag-atubili ang tagapagmana at sinabing hindi niya kayang galawin ang sinumang mula sa Long. Ibinaba ni Liu Yuan ang kanyang baso habang nanlamig ang kanyang mga titig. Mariin siyang nagtanong kung pumipili na ba ng panig ang mga pamilya sa lugar na iyon. Agad na pinagpawisan ng malamig ang lokal na tagapagmana at nauutol na nagpanggap na hindi nito nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagpili ng panig. Ang malabong tugon na iyon ang nag-udyok sa matinding galit ni Liu Yuan. Itinaas niya ang bote ng alak habang nagdidilim ang kanyang mukha dahil naramdaman niyang malinaw na binabastos siya. Inihampas niya ng direkta ang bote ng dayuhang alak sa ulo ng lalaki. Umalangaw-ngaw ang isang matalim na lagutok habang sumabog ang basag na salamin at alak sa sahig, na agad nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Kumalat sa sahig ang dugo na humalo sa alak, habang ang batang tagapagmana ay bumagsak sa matinding sakit ngunit nanatiling buhay. Namutla at nanginig sa takot ang ibang mga naroon. Malamig na nagbabala si Liu Yuan sa kanila na alalahanin ang mataas na katayuan ng Royal Clan at huwag pumanig sa maling grupo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabante sa kanila at idineklara na ang Daxia ay pagmamay-ari ng mga Royal Clan, at hindi ng mga langki o ng mga karaniwang tao. Dagdag pa niya, ang mga pamilya sa sinaunang Nanjing ay masyadong malapit sa sentro ng kapangyarihan, kaya ang sinumang mabibigong pumili ay pupuksin. Bago siya umalis, iniutos niya sa lahat ng pamilya na magbigay ng malinaw na sagot pagsapit ng kinabukasan. Tiniyakan pa niyang tap-oka ng sugatang lalaki, kinutya ang lahat, at inakto na tila ba isa lamang itong biro. Kahit na kinamumuhian siya ng lahat, nanatiling mayabang si Liu Yuan dahil naniniwala siyang ang mga tao sa maliit na lugar na iyon ay lubos na mangmang. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Isang gwardya ang biglaang pumasok kaya napahinto si Liu Yuan. Galit siyang nagtanong kung bakit may isang taong basta na lamang papasok ng walang pahintulot, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang agad na bumalot sa kanya. Bago pa siya makareaksyon, isang kumpol ng madilim na substansya, si Hei, ang sumabog mula sa katawan ng gwardya, na tila ba may isang bagay na pumipiglas mula sa loob nito, na agad na nagresulta sa pagkapunit ng katawan ng gwardya. Lumitaw ang isang napakaitim na nilalang na tila naghuhulog ng balat na parang isang basyong kabibi, na naglantad kay Hei na nakatayo sa gitna ng madilim na aura. Agad na nagpanak ang lahat sa loob ng silid at sumisigaw sa takot habang paulit-ulit na ibinubulalas ang tungkol sa pagdating ng isang magic beast. Sinubukan ng ilan na tumakbo at patunugan ang alarma sa pamamagitan ng pagmamadali patungo sa kampanilya ng emerhensya, ngunit itinaas lamang ni Hei ang kanyang kamay at itinuon ang kanyang hintuturo sa unahan. Nanlamig ang kanyang mga titig habang nagsimulang sumabog ang naipong enerhiya, at mula sa ilalim ng sahig ay biglang sumulpot ang mga matutulis at itim na sanga na parang mga sibat. Tumusok ang mga ito sa daanan palabas at tuluyang hamarang sa taong nagtatangkang magpaaktibo ng alarma. Kasabay nito, nagsimulang mabaluktot ang katawan ni Liu Yuan. Umumbok ang mga laman sa kanyang mukha na tila ba binobombahan ng hangin sa loob, habang nababanat at namimilipit ang kanyang balat dahil sa hindi matagalan na sakit. Ilang sandali pa, tinarak siya ng mga sanga ng itim na enerhiya na naging dahilan upang sumabog ang kanyang katawan sa isang malagim na anyo na nawalan na ng hugis tao.
Nagtalsikan ang laman at dugo sa paligid na nag-udyok sa mga nakasaksi na lalong sumigaw ng hysterical, kaya ang VIP room ay naging tila isang buhay na impyerno ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng eksenang iyon, mahinahong nagsalita si Yihei sa casual na tono na tila ba normal na nakikipag-usap lamang, na mas lalong nagpalamig sa atmosfera. Sinabihan niya ang lahat na huwag magmadali at dahan-dahanin lamang ang kanilang mga kilos. Napanatili ni Yihei ang kanyang nakasanayang marangyang tindig, ngunit sa mga oras na iyon, ang mga batang tagapagmana na naroon ay nahulog na sa labis na pagkatakot. Nagkulay pula ang buong sahig na ginawang mas mabigat ang atmosfera. Malamig na nakatayo si Yihei sa harap ni Lu Iwen habang ang mga nakapaligid na batang dugong bughaw ay umiiyak at sumisigaw sa takot. Namutla ang mukha ni Lu Iwen na tila ba naubos ang lahat ng dugo nito, at nanginig siyang nagpilit na magsalita upang ipakilala ang kanyang sarili bilang ikatlong batang Panginoon ng sangay ng Royal Clan na Lu, sa pag-asang makakapagkasundo sila. Bilang tugon, itinaas lamang ni Yihei ang kanyang na-mutate na daliri at naglabas ng mahinahon at walang pakialam na reaksyon na malinaw na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam sa narinig. Sinubukan ni Lu Iwen na magmatapang sa kabila ng kanyang takot, at tinangkang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan upang gipitin ang kalaban sa pamamagitan ng pasiga na pagtatanong kung kilala ba nito kung sino siya. Bago pa niya matapos banggitin ang tungkol sa Royal Clan, biglang sumabog ang isang guhit ng dugo mula sa kanyang noo mismo sa kanyang harapan, habang nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pagtalsik ng kanyang sariling dugo. Bahagyang ngumiti si Yihei at malamig na sinabi na ang kanyang eksaktong target ay ang mga taong tulad ni Lu Iwen, at idinagdag pang dahil kusa na itong lumapit sa kanya ay nakatipid na siya sa abala. Sa pagkakataong iyon, napabagsak patalikod ang katawan ni Lu Iwen. Kaagad pagkatapos nito, nilamon ang katawan ni Yihei ng isang kakaiba at demonyong puwersa, kung saan tumaas ang kanyang buhok at kumislap ang kanyang mga mata ng isang malapulang liwanag. Mula sa kanyang buhok, damiin ng mahahaba ang napakaraming napakaitim na galami, na namimilipit sa isang nakakakilabot at hindi natural na paraan. Ang sumunod na eksena ay labis na nakakapangilabot, kung saan isang galami ang direktang bumaon sa bibig ni Lu Iwen mula sa likuran. Nang hina ang mga tuhod ng lahat ng nakasaksi at lubusan silang nilamon ng matinding takot, biglang nangisay ng malakas ang bangkay at muling tumayo na tila basapilitang binuhay. Hindi normal na lumobo ang tiyan nito, na naging dahilan upang bumagsak sa takot ang mga tao habang sumisigaw na may isang halimaw na pumasok sa katawan ni Lu Iwen. Paulit-ulit na humihingal si Lu Iwen habang basang-basa ng likido ang buong katawan nito, na tila ba isang taong nakararanas ng matinding pagkasira ng isip. Sa likuran ng mga lokal na tagapagmana, nagsimulang lumitaw ang mga kumpol ng napakaitim na materya na dahan-daang bumubuo ng hugis tao. Tahimik na lumitaw si Yihei sa likuran nila habang pinagmamasdan ang mga nabubuong resulta. Matapos ang ilang minutong pagbabago, bumalik sa normal na anyo si Lu Iwen, ngunit ang kanyang katawan ay tuluyan ng sinakop ng absolute parasite. Agad nitong iniulat ang matagumpay na pagkontrol sa isang may dugong maharlika at ang pagkakakuha sa lahat ng alaala nito. Tiningnan siya ni Yihei at itinuro ang kanyang noo, habang ipinapaalala sa kanya na tumutulo pa rin ang kanyang utak at dapat muna nitong ayusin ang butas na iyon. Nagmamadaling hinawakan ng parasitiko ang sugat at natatarantang humingi ng paumanhin, na malinaw na nagpapakitang lito pa rin ito pagkatapos ng proseso ng pagsanim. Nang maging matatag na ang lahat, umalis si Yihei at ipinaubaya ang kontrol sa parasitikong bersyon na nasa loob ng katawan ni Lu Iwen. Ang mga natirang tao ay ginawang mga tagadala ng Absolute Free Seed, at sinimula ng operasyon ng pagtatanim. Mula sa labas, maririnig pa rin ang boses ni Lu Iwen na pinapagalitan ang mga tiwaling maharlika ng sinaunang nando, habang sa loob, ang eksena ay naging isang buhay na impyerno. Opisyal na nagsimula ang operasyon ng pagtatanim upang makuha ang Dragon Chi, at bumalik si Yihei sa kanyang cultivation. Pagbalik sa kanyang tagong espasyo ng cultivation, dahan-daang iminulat ni Yihei ang kanyang mga mata na naglantad ng isang kakaibang asul na liwanag. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa mga espiritual na katangian at sumipsip ng enerhiya ng buhay, habang kinakalkala sa kanyang isipan na ang piraso ng chess na itinanim sa Imperial City ay nagtagumpay, na nagmamarka ng isang mahalagang yugto sa kanyang plano. Hindi naging madali ang pag-impeksyon sa buong Royal Clan gamit ang mga selula ng Absolute Free Seed upang gawin silang mga kontroladong tauhan. Ang pamamaraang ito ay gumagana lamang sa mga mahihina, dahil ang mga high-level martial artists ay halos immune sa ganitong mababang densidad na impluensya. Ang Dragon Chi na nabuo mula sa pinagsama-samang lakas ng loob ay lubos na espesyal.
Ang paglalagay nito sa Chu Royal Clan ay parang pag-iingat ng isang sumasabog na bomba sa loob ng Daxia. Bukod pa rito, kailangan pa rin niya si Chujo upang higupin ang Dragon Chi at mag-evolve bilang isang Dragon Vein. Dahil doon, napagtanto niya na kinakailangan niyang makialam sa pinagmumulan ng kapangyarihang iyon sa lalong madaling panahon. Dahil hindi pa lubos na nauunawaan ni Yihei ang kalikasan nito, umasa na lamang siya sa kanyang karanasan mula sa Lynch County upang subukan ito ng paunti-unti at dahan-daang pabagsakin ang lakas ng Royal Clan. Matapos itong pag-isipan, casual siyang dumampot ng isang bagay, at habang mahinahong ngumunguya, kinalkula niya sa kanyang isipan na maaari niyang makuha ang mga secret techniques ng Royal Clan o mapababa ang paglaban ng mga ito para sa mga susunod na pagpuksa. Para sa kanya, anuman ang mangyari ay wala siyang talo. Nakahanda na ang lahat at kailangan na lamang niyang hintayin maging ganap ang kakayahan ni Chujo bago siya lumipat sa susunod na yugto. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang lampasan ang Xuanwu Realm upang maabot ang perpektong balanse ng kanyang espirit at katawan. Sa kasamaang palad, naging labis na napakalakas na ng kanyang pisikal na katawan kaya ang lahat ng natitirang mapagkukunan ay maaari na lamang ibuhos sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Nanlaki ang kanyang mga mata na tila isang umiikot na universo habang patuloy niyang pinipino ang kanyang mental na enerhiya sa pamamagitan ng mga eye techniques. Ang pinaka-epektibong paraan ngayon upang mapataas ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay ang paggamit ng ocular arts bilang isang catalysta para sa kanyang transformasyon. Gayunpaman, ang pagpapalakas ng mga ocular techniques ay nangangailangan ng matinding negatibong emosyon upang matrigger, dahil ang mga ito ang pinakamagandang medium para sa pag-convert ng espiritual na enerhiya. Ngunit walang intensyon si Yihei na saktan ang kanyang sarili, at hindi rin niya hahayaang masaktan ang mga nasa paligid niya. Sa mga oras na iyon, hawak niya ang Tenhan's Wild Grab Template, ang pinagmumula ng sistema ng mga ocular abilities ng tao. Hanggat umaabot sa sapat na antas ang synchronization, ganap na may lalabas ng mga bagong mata ang kanilang kapangyarihan. Sa panahong ito, hindi na natiling walang ginagawa si Yihei. Patuloy niyang ginabayan ang direksyon ng mutation ng ocular system habang inililipat ang espiritual na kapangyarihan ni Zawa sa proseso ng ebolusyon. Tila itinutulak niya ang mga mata patungo sa isang ganap na kakaibang landas ng ebolusyon, kung saan ang susunod na paggising ay malamang na magsangkot sa konsepto ng oras. Tahimik na lumipas ang 2 buwan, at lumipat ang eksena sa training grounds ng Imperial University. Nakatayo si Mo, na suot ang isang itim at lila na balabal, ilang dosenang metro ang layo mula kay Chujo, habang mahinahon nitong tinatanong ang huli kung naging sulit ba ang nakalipas na 2 buwan ng pagsasanay. Idinagdag pa nito na kung magpapakita ng sapat na husay si Chujo, tuturuan niya ito ng pamamaraan upang may upgrade ang kanyang ocular ability. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Chujo at naghanda para sa labanan. Agad na naging kulay pula ang kanyang mga mata habang ang 3 tumos ay mabilis na umiikot, sabay yuko ng may paggalang upang humingi ng gabay. Dahil batid ang malaking puwang sa kanilang lakas, nilaktawan na ni Chujo ang anumang pagpapakiramdam at ibinuhos na agad ang lahat ng kanyang makakaya mula pa lang sa simula. Sumabog ang lupa sa ilalim niya habang nagulputan ang hindi mabilang na mga haligi ng yelo na hugis matatalim na espada. Ang buong dagat ng yelo ay sumugod pasulong na parang tsunami patungo kay Mo. Nakatayo si Chujo sa ibabaw nito habang sumusugod pasulong na may dalang napakatinding presyon. Pagkatapos ng bloodline upgrade, ang yelo ay hindi na isang karaniwang yelo lamang. Mukha na itong isang gumagalaw na bundok kung saan lubos na pinagsama ni Chujo ang kanyang sword intent sa kanyang ice power, na naglabas ng kanyang tunay na beast form at freezing aura sa pinakamataas na antas. Mula sa siwang ng kanyang maskara, tahimik na tinasa ni Yihei ang binata. Inisip niya na pagdating sa dami ay nakabababa pa rin si Chujo, ngunit sa kalidad ay nahigitan na nito ang kanyang mga inaasahan kaya napagtanto niyang sadyang nakakamangha ang talento nito. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Yihei at naisip na mukhang kailangan na rin niyang magseryoso sa laban. Nagsimulang mabaluktot ang espasyo sa paligid ni Yihei. Nang ma-activate ang Dark Sun Star ability, nahila palabas ang atomic energy sa loob ng kanyang katawan at ang mga hindi matatag na kulay ay unti-unting naging purong lila. Nagtipon-tipon ang mga agos ng photons at namuo bilang 5 lilang light spheres na kasing laki ng basketball. Pinalawak ng mga ito ang kanilang sakop hanggang sa 20 metro radius. Umikot sa napakatinding bilis ang 5 spheres na bumuo ng isang ganap na defensive field sa paligid ni Yihei. Anumang papalapit na ice swords ay agad na nagiging singaw at tuluyang nabuburst sa oras na tumama ang mga ito.
Mabilis na umikot ang mga mata ni Chujo upang suriin ang direksyon ng mga spheres, at mabilis niyang napansin na mayroong kakaiba. Napagtanto niya na ang mga spheres na ito ay hindi sumusunod sa mga nakatakdang daan, kundi aktibong pinuprotektahan ng mga ito ang mismong target sa gitna. Sa madaling salita, inisip niyang anumang bagay na lumapit kay Yihei ay automatikong haharangin. Ngunit agad na nakahanap ng panlaban si Chujo, dahil naisip niya na kung magagawa niyang bahagyang baguhin ang direksyon ng mga ito kahit sandali lamang, magagamit ng kanyang ocular ability ang puwang na iyon upang umatake. Nagsimulang mamuo ng marahas ang Frost Energy, at sumabog sa buong lakas ang Ice Dragon Bloodline. Sumugod palabas ang mga dambuhalang Ice Dragons na namimilipit sa hangin habang patuloy na nagbubuga ng Sword Chi. Malinaw na naunawaan ni Chujo na hanggat nagagambala ng mga dragon ang iba't ibang anggulo ay lilito ang isang siwang. Inilunsad ng hindi mabilang na mga ice swords ang isang koordinadong pag-atake sa defensive field ni Yihei. Sa eksaktong sandaling iyon, bumilis ang pag-abante ni Chujo dahil batid niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Gaya ng inaasahan, bahagyang gumalaw ang mga spheres dahil sa presyon, at agad siyang nakalusot sa puwang habang direktang sumusugod patungo sa target. Subalit sa sandaling makapasok si Chujo sa 20 metro zone, bahagyang ngumiti si Yihei at kinutya ang binata kung inaakala ba nitong ganoon lang kadali ang lahat. Patuloy na umiikot ang mga spheres, ngunit biglang lumaki ang sukat ng mga ito at kapansin-pansing tumaas ang inilalabas nitong enerhiya. Sunod-sunod na pagsabog ang naganap habang pumutok ang lahat ng 5 spheres na parang mga dandelion na nagkalat sa kalangitan. Dahil dito, nanigas sa kanyang kinatatayuan si Chujo at lubos na natigilan. Napagtanto ni Chujo na ang bagay na iyon ay mayroong self-detonation mode. Umulan ng hindi mabilang na mga karayom na gawa sa liwanag mula sa itaas, at kahit na may tulong ng Sharingan, hindi niya nagawang iwasan ang mga ito ng lubusan. Nakaramdam si Chujo ng matinding sakit na nagtulak sa kanyang aminin kung gaano kabilis makapanupol ang kapangyarihang iyon. Nang mawala ang usok, mga basag na piraso na lamang ng yelo ang natira sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Bahagyang itinaas ni Yihei ang kanyang kilay dahil sa pagkagulat. Lumabas na ang nawasak ay isa lamang ice clone. Ang totoong katawan ni Chujo ay nakatayo sa ibabaw ng isang ice dragon sa kalangitan, kung saan ipinahayag nitong ang nasira ay isa lamang patibong, at pagkatapos ay mabilis siyang sumisid pababa. Malinaw ang naging plano ni Chujo, ang gumamit ng mga clones at ng Sharingan upang manlinlang habang itinatago ang kanyang tunay na katawan sa isang blind spot para sa isang panghuling pag-atake. Ngunit nang maghanda na siyang gumalaw, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Direktang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Yihei, na nagsasabing maging clone man o totoong katawan ay walang makakatakas sa kanya, ngunit kinilala nitong maayos ang kanyang estratehiya dahil bibigyan siya nito ng pagkakataong makalapit. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Chujo dahil alam niyang tuluyan ng nabisto ang kanyang plano, ngunit naisip niyang iyon na halos ang kanyang huling pagkakataon. Tuluyan ng sumabog ang mga emosyong kanina pa niya pinipigilan. Sumigaw si Chujo na magiging mas malakas siya anuman ang mangyari. Mabilis na umikot ang kanyang 3-2 Sharingan habang namuo ang Frost Energy sa kanyang kamay na pilit na hinuhugis bilang isang Ice Sword. Na-activate ang isang martial technique, at isang atungal ng dragon ang bumasag sa katahimikan ng kalangitan habang ikinandado ng nag-iisang pag-atake ang lahat ng posibleng daanan patakas, na nagpayelo sa buong lupa sa ilalim. Samantala, gumamit si Yihei ng ocular prediction upang kalkulahin ng maaga ang bawat posibleng daan sa pag-iwas. Nagliyab sa determinasyon ang mga mata ni Chujo dahil sa pagkakataong iyon ay itataya niya ang lahat. Direktang bumaril patungo sa target ang dambuhalang Ice Sword, habang kasabay nito ay sumabog ang isa pang Ice Dragon mula sa ilalim ng lupa upang makipag-ugnayan sa pag-atake. Nang tuluyang matapos ang salpukan, dahan-daang hamupa ang alikabok. Sa kanyang harapan, nahati sa dalawa si Yihei at naging solido sa matinding lamig. Nanigas si Chujo sa kanyang kinatatayuan dahil hindi siya makapaniwalang natalo niya talaga ito. Subalit makalipas ang ilang sandali, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, na nagtatanong kung kailan siya nagsimulang maniwala na hindi siya nahulog sa isang ilusyon. Sa isang iglap, naglaho ang buong paligid. Natagpuan ni Chujo ang kanyang sarili na nakakulong sa isang espasyong kasing pula ng dugo, at labis siyang nayanig sa nangyari. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay nahigitan na ang isang karaniwang Shuanwu warrior, hindi pa rin niya nagawang labanan ang kahit isang atake.
Sa labas, pinagmasdan ni Yihei ang lahat at inisip na kahit ang pinakamatinding pagpipino ng katawan ay hindi kailanman may kukumpara sa tunay na transformasyon ng espiritual na kapangyarihan. Direktang kinaladkad ng ocular technique na 10,000 koses ay ang kalaban patungo sa isang hindi matotikasang ilusyon. Sinabihan ni Yihei si Chuzhou na mayroong napakalaking agwat sa pagitan nilang dalawa dahil hindi nagtataglay si Chuzhou ng time body. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Chuzhou na hinihila ang kanyang kamalayan patungo sa isang malalim na bangin. Upang mag-evolve ang ocular ability at maging karma ay, kinakailangan pa rin ang lumang pamamaraan kung saan sa pilitang ginigising ang kapangyarihan sa pamamagitan ng matinding emosyon. Iyon ang dahilan kung bakit sinadya ni Yihei na itapon si Chuzhou sa kanyang pinakamasakit na alaala, sa pag-asang magagawa nitong lampasan ang kanyang limitasyon doon. Pagkatapos nito, binalak ni Yihei na gamitin ang kapangyarihang iyon upang burahin ang royal clan mula sa kasaysayan. Nalilitong laming-galinga si Chuzhou sa kanyang paligid. Dahil sa nagyayelong atmosfera, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari hanggang sa biglang nanigas ang kanyang katawan. Nang manumbalik ang kanyang kamalayan, napagtanto niyang nakagapos siya sa mga kadenang bakal sa ilalim ng malamig na ulan, at ang kanyang katawan ay lumiit pabalik sa edad ng kanyang pagkabata. Marahas na tumibok ang kanyang puso nang mapagtanto niyang maaaring bumalik siya sa nakaraan. Pagkatapos ay lumitaw sa kanyang harapan ang eksenang hindi niya kailanman ninais na alalahanin sa buong buhay niya. Malamig na nakatingin ang pinuno ng pamilya Chu na si Chu Hongtong sa isang nakaluhod na lalaki, na walang iba kundi ang ama ni Chuzhou na si Chu Longdian. Direktang ipinag-utos ni Chu Hongtong na patayin ang babaeng nasa tabi ng lalaki. Tanging pagyuko at pagmamakaawa na lamang ang nagawa ng ama ni Chuzhou habang hinihiling na paligtasan sana nito si Chu Wanyi at ang kanilang anak. Ngunit galit na galit si Chu Hongtong at iginiit na ang kanilang pagtakas at pag-ibig ay nagdala ng kahihiyan sa buong angkan. Ang eksenang iyon mula sa nakaraan ay tumarak kay Chuzhou na parang isang baligtad na talam, na samakaw sa kanya sa matinding sakit. Magkatabing nakatayo ang mag-asawa, ngunit nanatiling tahimik si Chu Longdian sa isang nakakakilabot na paraan. Dahan-daang hinawakan ni Chu Wanyi ang kamay ng kanyang asawa, at nanginig nitong ipinahayag na mas nanaisin pa niyang mamatay kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Pinanood ni Chuzhou habang dahan-daang nag-aalangan ang kanyang ama, kaya lubos na nanlamig ang kanyang puso. Sumigaw siya sa kabaliwan at isinumpa ang lahat ng kanyang nakikita. Para sa kanya, ang kanyang ama ay isang Grandmaster level warrior, kaya hindi niya maunawaan kung bakit hindi na lamang ito tumakas kasama ang kanyang ina, ngunit walang sinuman ang nakakarinig sa kanyang boses. Umiyak siya sa kawalan ng pag-asa habang desperadong sinusubukang sirain ang mga kid ng gumagapos sa kanya. Nang makita niyang dahan-daang itinaas ng kanyang ama ang kamay nito, halos mawala sa sarili si Chuzhou, at gaano man kalakas ang kanyang isinisigaw ay walang sumasagot sa kanya. Bumaon ang mga kadena hanggang sa tumulo ang kanyang dugo. Mabilis na umikot ang kanyang Sharingan habang magkasabay na dumadaloy ang kanyang mga luha at dugo. Sa huling sandali, lumingon sa kanya ang kanyang ina at nagbigay ng isang mahinahong ngiti, sabay nag-iwan ng isang mensahe na humihiling kay Chuzhou na mabuhay ng maayos at maging isang malakas na martial artist. Tuluyan nang umabot sa kanilang limitasyon ang tatlong tumo at nagsimulang magbago tungo sa isang hugis X na pattern na tila mga pinag-cross na talam. Marahas na sumabog ang sword shi. Naputol ang mga kadena at nabasag ng pira-piraso ang buong ilusyon. Sa realidad, nakaramdam si Yihei ng isang nakapangangilabot na pag-alo ng ocular power na naging dahilan upang bahagyang manginig maging ang kanyang sariling mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi habang iniisip na mukhang nagtagumpay si Chuzhou. Ibinuko ni Chuzhou ang kanyang bibig at kinumpirma ang paglagpas sa kanyang limitasyon, at pagkatapos ay tumayong tuwid ng nakapikit. Kumalat ang isang malamig na aura mula sa kanyang katawan habang tumagas ang frost energy mula sa kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, isang pulang hugis X na pattern na parang mga pinag-cross na talim ang lumitaw, na naglalabas ng napakatinding presyon. Mababakas sa kanyang tinig na bagamat nagising niya ang isang sagradong ocular ability, labis na pinabibigat ng mga emosyon ang kanyang nararamdaman. Ibinaba niya ang kanyang ulo at pinasalamatan si Yihei dahil hinayaan siya nitong makita muli ang kanyang ina. Lumingon sa kanya si Moang at tuwirang nagtanong kung ano ang bagong gising na kakayahang iyon. Agad na ipinakilala ni Chuzhou ang kanyang bagong Mangekyo system. Ipinaliwanag niya na ang kaliwang mata ay ang World Buddha na may kakayahang punitin mismo ang espasyo. Idinagdag niya na ang kanang mata naman ay ang Caught Void Sorrow na mas malakas pa,
na kayang putulin ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang target upang agarang lumitaw sa harapan ng mga ito. Nang marinig ito, pinuri ito ng malakas ni Ihei at binanggit na ang mga ocular skills na may kinalaman sa spatial manipulation at teleportation ay labis na bihira at itinuturing na mga top-tier abilities. Mabilis niya itong sinuri sa kanyang isipan. Bilang lumikha ng illusion, nakita niya ang lahat ng alaala ni Chuzhou. Napagtanto niya na ang pagnanais na sirain ang mga kadena at iligtas ang ina nito ay naging kapangyarihan upang putulin ang lahat ng balakid. Ang hiling na tawirin ang distansya at protektahan ang mga mahal sa buhay ay naging spatial teleportation. Gaya ng inaasahan, naisip niyang emosyon ang direktang humubog sa ebolusyon ng karma ay. Inilagay ni Ihei ang kanyang kamay sa balikat ni Chuzhou at ipinaliwanag na iyon ang tunay na kalikasan ng karma ay, kung saan tanging ang mga nagdadala lamang ng pagdurusa ang may karapatang maabot ito. Pagkatapos ay inutusan niya si Chuzhou na gamitin kaagad sa kanya ang bagong ocular ability, at idineklara pa nitong hindi siya magdedepensa. Nag-atubili si Chuzhou dahil ang kapangyarihang iyon ay kayang humiwas sa mismong espasyo, at batid niyang ang anumang pagkakamali ay magdudulot ng kapahamakan. Ngunit mahinahong tinanong lamang siya ni Moang kung talagang naniniwala ba itong kaya siyang patayin nito. Natahimik si Chuzhou habang malinaw na nakararamdam ng napakatinding presyon. Matapos ang ilang segundong pag-aangkop, huminga siya ng malalim at naghandang umatake. Ibinaling niya ang lahat ng ocular power sa kanyang kaliwang mata nang walang anumang babala o paggalaw. Sa isang iglap, nahati sa dalawa ang espasyo sa kanyang harapan. Malinis na nahati sa baywang ang katawan ni Moang, at maging ang pader sa likuran nito ay nahiwa. Ang buong eksena ay eksaktong nagmukha na tila bahinati sa dalawa si Moang. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang balintataw ng kaliwang mata ni Ihei. Lumitaw ang isang infinity pattern at na-activate ang isa pang kapangyarihan. Isang nakapangangilabot na ocular force ang dumagan na parang bundok, at narinig pa ni Chuzhou ang tunog ng isang orasang inaatres. Isang puting liwanag ang biglang kuminang. Matapos iyon, nakatayong muli si Ihei ng buo at tila walang anumang nangyari, at maging ang pader sa likuran nito ay bumalik sa ayos. Napagtanto ni Chuzhou na hindi iyon simpleng paghilom, kundi tila inatras ang mismong oras bago pa man mangyari ang pag-atake, kaya labis siyang nagulat. Inisip ni Chuzhou kung yun ba ang karma ay nakakayahan ng kanyang guro. Sa kabilang banda, humalukip-kap si Ihei at kinumpirma na ang kanyang kapangyarihan ay talagang may kinalaman sa oras. Tinasa rin niya na ang World Buddha ay lubhang mapanganib, at binanggit na kung gagamitin ito bilang isang biglaang pag-atake ay maaari nitong mapatay maging ang isang Grandmaster. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita at iniutos kay Chuzhou na ipatawag ang Dharma avatar nito na sinanib sa karma ay para sa isang huling pagsubok bago ang kanilang misyon. Subalit biglang naalala ni Chuzhou ang isang problema, at tinukoy niya na kung hindi pa umaabot ang karma ay sa antas ng eternal karma ay, ang labis na paggamit nito ay magdudulot ng pagkabulag. Ipinaliwanag naman ni Ihei na ang absolute seed parasite sa loob ng katawan ni Chuzhou ay sadyang idinisenyo upang lutisin ang isyong iyon. Sa pagkakataong iyon, sumilip si Afi mula sa pulang baluti at nagreklamong patuloy siyang binabaliwala ni Chuzhou. Idinagdag pa nito na kung bibigyan lamang siya ng mas malaking kontrol sa katawan, ang kapangyarihan ng absolute seed parasite ay magiging mas malakas. Nag-isip sandali si Chuzhou, dahil hindi niya kailanman lubos na pinagkatiwalaan ang kakaibang nilalang na ito dahil masyado itong kamukha ni Ihei. Ngunit dahil pinili na niyang sumunod sa organisasyon kapalit ng kapangyarihan, napagtanto niyang kailangan niya itong tanggapin ng buo. Agad na nasabik si Afi nang ibuka ni Chuzhou ang kanyang mga braso at pinahintulutan itong pumasok ng mas malalim, sa halip na kumapit lamang sa labas ng kanyang katawan. Nang marinig ang kanyang pahintulot, tumawa ng malakas si Afi at natunaw patungo sa mga meridians ni Chuzhou. Isang napakalaking alon ng kapangyarihan ang sumabog mula sa kailaliman ng kanyang katawan na tila ba may isang bagay na tuluyang nagising sa loob niya. Biglang itinaas ni Chuzhou ang kanyang ulo at umatungal. Dalawang dambuhalang haligi ng enerhiya ang bumaril patungo sa kalangitan na may dalang napakatinding puwersa, habang namimilipit ang mukha ni Afi na walang tigil sa pagmumura. Napagtanto na kung wala ang Ten Hands Janagachi System, hindi kailanman makakayanan ng katawan na kontrolin ang kapangyarihan ng mga karma eyes. Isang dambuhalang alon ng ocular energy ang bumuhos na parang baha, na nagtipon sa hangin at bumuo ng isang madilim na asol na istrukturang kalansay. Tumaas nang may nakapangangilabot na bilis ang cultivation ni Chuzhou, at maging ang espasyo sa kanyang paligid ay nagsimulang mabaluktot. Unang nabuo ang gulugod ng pormasyon, na sinundan ng mga tadyang, braso, at ulo.
Pagkatapos ay bumalot ito ng enerhiya na tila ba naging laman na namumuo sa ibabaw ng mga buto. Ang unang bagay na lumitaw ay ang anino ng Heavenly Hound. Tumalon palabas ang itim na aso at lumingon pabalik sa kanyang amo na tila ba mayroong kinukumpirma. Matinding nagliwanag ang mga Mangekyo eyes, habang ang kapangyarihan ng karma ay ang nag-trigger sa paggising ng Dharma Avatar. Sa huli, ang lahat ng enerhiya ay namuo upang maging isang sinaunang armored war god na may 6 na metrong taas. Direktang bumaba ang True Heavenly Lord of Clear Origin, ang Divine Tao, at ang Erlang manifestation nito, kung saan ang pagtingin lamang dito ay sapat na upang makaramdam ng isang nakadudurog na presyon. Nanigas na lamang na nakatayo si Chujo sa loob ng Susanoo, hindi makapaniwala na ang napakatinding kapangyarihang kalilitaw lamang ay talagang sa kanya nagmumula. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.